Kamusta naman po si tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay tatay. Buhay pa naman siya. Pero hindi siya yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yes. Sa kalagayan niya at saka huwag na lang natin i-mention yung kung anong contribution niya sa Pilipinas. Huwag na lang yon, yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80 years old, tapos ganon yung treatment ng Philippine government. The head of state is who is Bongbong Marcos, diba? Ganon yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, kung sino man nagpapatakbo or this place or this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin, na bakit nandyan siya at ano ba talaga yung kasalanan niya, diba? Because kung ako tatanungin nyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him, kaya nandito siya. Sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, edi yung tinatamaan nun yung mga nagbebenta, mga pusher, mga drug lord. So paano siya naging mali doon? Because he wants to save the victims of these people. So anong kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong napag-usapan nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Dalao? Wala naman, mga nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go through with the Davao bus system. Mga ganun bagay. Trivia lang naman. Tapos balita sa pamilya, we were talking about the mga apo niya. Yan. Wala naman masyado. Wala bang current affairs kayo na pag-usapan sa politika sa Pilipinas? Wala naman. Wala mang mga bagong ngayon na mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o dyan ng mga artista. May iba. Sige po, questions po. Mayor, good afternoon. Wait lang. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa araw nito. Your comment po, Mayor, tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa niyo dito, sir? Sa tingin po ba natin papapanagot ang mga nasa likod ng katiwalaan kaugnay sa mga sabing proyekto? Alam niyo, tingin ko lang dyan, okay man, sabihin na natin. Kasi si BBM kasi, when in fact sa chain of command siya yung nasa taas, and for the past 3 years he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang SONA mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon nagkaganon, tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad man yun.
If there is someone to blame, that will be him. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. Kasi Magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But, sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think, yung nakikita niya useless daw yung mga proyekto. Kasing useless niya nga. Kasing useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, nagbabayad ng buwis, ilalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, who's responsible na? Siya. So, itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And, isa pa, 3 taon na siyang nakangangalang, kaya nangyari yan. So, kaninong kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Ngayon lang na gano'n na, tapos lagi ng tawhanan ng putang igit ng buwis. Next question. Next question. Mayor, di ba sinabi nyo na may kasalanan talaga yung DPWH? Pero bakit kaya sa tingin nyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bonoan ng DPWH? Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, kunwari, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Diba? O kung serious talaga siya, sabi niya na, diba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, kulong ka dyan. Kahit isang congressman lang.